Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 10, 2025. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Panibagong 6.9 magnitude na lindol yumanig sa Davao Oriental ngayong gabi matapos ang 7.4 magnitude na lindol Biyernes ng umaga. Tsunami alert muling itinaas. Hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa pansamantalang paglaya, tinanggihan ng International Criminal Court. DPWH, sinuspindi muna ang road reblocking sa buong bansa. Mga anomalya, iimbestigahan. Magtiwala kasi ako, hindi ko din alam na ganun. 3 suspect arestado sa entrapment operation laban sa bentahan ng hot cars. Sa showbiz, ikalawang batch ng entries na pasok sa Metro Manila Film Festival 2025, alamin. At pambato ng Pilipinas na si Emma Tiglao, puspusan ng paghahanda para sa coronation final ng Miss Grand International. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dama pa rin ang takot sa mga residente sa Davao Region matapos kasi ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes ng umaga. Naitala muli ang malakas na aftershock ngayong gabi, dahilan para muling itaas ng PHIVOLCS ang tsunami warning doon. Ito ang nakakakilabot na eksena na nakunan ng video sa sandaling nagbagsakan ang kisame at kagamitan, bunsod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental Biyernes ng umaga. Tabang Lord! Ang netizen na si Jemar, napadasal na lang nang maabutan ng lindol sa construction site sa tuktok ng ginagawang gusali. Sa Davao City, dinig ang takot ng mga estudyante sa loob ng Mapua Malayan College Mindanao School na walang magawa kundi gamiting panakip ang monoblock chairs. Sa isa pang bahagi ng lungsod, nagpulasa ng mga tao mula sa gusali matapos pumutok ang 3 transformer dahil sa tindi ng pagyanig. Ayon sa PHIVOLCS, ang dahilan ng lindol ay ang paggalaw ng Philippine Trench. Bukod sa pagyanig, nagkaroon din ng banta ng tsunami. It's vertical and that's the reason why we issued a tsunami advisory because there might be a displacement of the sea floor. Sa kasawiang palad, patay ang isang hindi pa nakikilalang babae sa Mati City, Davao Oriental matapos mabagsakan ng semento. Narecover naman ang isang bangkay sa landslide area sa Gamayan, Pantukan, Davao de Oro. Nasawi rin ang isang 80 anyos sa Agdao District sa Davao City na natumbahan ng pader. Stay on alert at manatiling kalmado lang po at kami ay tuloy-tuloy po ang aming trabaho to assess this situation. We assure the public that all units on the ground are doing their rapid assessment. Right away ay nag-deploy na po yung ating mga tropa. First of all, they're ready to do rescue and retrieval operations, but also they are there to assist yung ating OCD in the assessment of the damage. Tiniyak naman ng pamahalaan ang mabilis na aksyon at pag-ayuda sa mga apektado ng lindol. Of course, kami dito sa Congress will do our best also to find ways paano mapabilis ang tulong para sa mga nalindol. Everyone is hands on deck naman din and nagkakaroon naman tayo ng coordination with the mayors din doon. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 200 ang naitalang aftershocks ng PHIVOLCS sa lugar.
Matapos ang pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental nitong Biyernes, agad ipinag-utos ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez ang pagde-deploy ng Love Bus sa naturang lugar. Ito'y bilang tugon sa mga pasaherong na stranded habang may kalamidad. Base rin ito sa direktiba ng Pangulong Marcos na magsama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan para mapabilis na mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng lindol. Tinututulan ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mabigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kaso niya sa mga kasong crimes against humanity. Sa 23-page desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber, sinabi ng tatlong hukom na nananatiling kailangan ng pagkakakulong ni Duterte batay sa mga batas ng tribunal. Ayon pa sa mga hukom, laman din ng pinag-aaralan at sinuring desisyon ang contention ng mismong kampo ni Duterte, kung saan tinututulan nito ang pagkakaaresto sa kanya at tinawag na kidnapping kasama ang ginagawang apela ng kanyang pamilya. Kabilang rito si Vice President Sara Duterte na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Binigyang diin ng korte na may malakas na suporta si Duterte sa Pinas at may kakayahang lumabag sa mga kondisyon ng pagkakakulong. Kaya may peligro o banta na siya ay tatakas o manakot ng mga saksi. Iginiit ng mga hukom na ang usapin ng kanyang sinasabing cognitive impairment ay hindi makakaapekto sa desisyon ng korte sa kanyang pagkakakulong. Nananatiling nakadetain si Duterte sa The Hague habang hinaharap ang mga kaso ng murder at attempted murder kaugnay ng kanyang war on drugs. Inaprubahan naman ng International Criminal Court prosecution ang pagbuo ng isang panel ng mga doktor para suriin kung fit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa paglilitis sa mga kasong crimes against humanity. Ayon sa 9-page filing na isinumite ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiae Niang, magsasanib puwersa ang tatlong eksperto, isang forensic psychiatrist, neuropsychologist at behavioral neurologist para masuri ang kalusugan ng dating Pangulo. Inutusan ng mga eksperto na tukuyin kung talagang may sakit si Duterte na maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang unawain ng mga pagdinig at ebidensya, maging ang mga kasong isinasampa laban sa kanya at kakayahan niyang makapagdepensa. Tiniyak naman ng mga eksperto na handa silang magsumite ng report sa The Hague sa loob ng ilang araw matapos ang pagsusuri. Kinundena ni Senate President Tito Soto ang fake news ukol sa umano'y panukala niyang dagdag buwis para sa mga content creator. Anya, bahagi ito ng paninira sa kanya at sa majority bloc senators. Sa kabila niya, napanatili ni Soto ang Senate presidency sa pagsasara ng sesyon bago ang congressional break. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang nangyaring palitan sa pamunuan ng Senado sa pagtatapos ng sesyon ngayong Biyernes bagong congressional break hanggang November 9. Pero sa maikling sesyon kanina, binatikos ni Senate President Tito Soto ang umano'y online efforts para i-destabilize siya at ang Senate majority. Kabilang niya rito ang fake news na may panukala umano siyang dagdag buwis laban sa content creators. In my 24 years in the Senate, I have never proposed for any additional tax measures. In fact, I have consistently voted against it. May mensahe naman si Soto sa mga nagpapakarat ng maling impormasyon. Ipagdadasal ko na lang kayo. Sa ating mga kababayan, huwag kayong basta maniniwala, lalo na pag masama ang balita. Inanunsyo na rin sa Senate floor ang pagtatalaga kay Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senador Erwin Tulfo bilang acting chairman ng komite. Pero ayon kay Soto, pagdedesisyonan para majority block senators kung sino ang magiging permanenteng chairperson. Parehong bukas sina Tulfo at Senador Pia Cayetano na pamunuan ng makapangyarihang komite na nag-iimbestiga ngayon sa manumalyang flood control projects. Yeah, we'll discuss it one of these days because as soon as Senator Erwin Tulfo arrives from his official trip abroad, IPU actually, the Interparliamentary Union, he will be calling, and I asked him to call for a meeting of the committee, the Blue Ribbon Committee. Samantala, sa panig ng Kamara, magsisimula ang kanilang break sa Lunes, October 13 para magbigay daan sa third and final reading ng General Appropriations Bill.
Nakatakda namang magbalik sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa November 10. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginiit ni Acting Transport Secretary Giovanni Lopez na nasa kapangyarihan ng Pangulo ang pagpapalit at pagtatalaga ng mga opisyal sa Department of Transportation. Anya, lahat ng mga opisyal ay appointed ng Pangulo kaya ginagampanan nila ang trabahong ibinigay sa kanila. Matatandaang itinalaga ng Malacanang si Marcos Dacanilao bilang bagong chairman ng LTO habang si Atty. Vigor Mendoza naman bilang LTFRB chair na. Si Teofilo Guadis naman na ang hepe ngayon ng Office of Transport Cooperatives. Pinuri naman ni Lopez ang mga bagong opisyal na anyay profesional at may matibay na karanasan sa transport sector. Lahat po kami appointed officials. We work at the pleasure of the President. Ang alam naman po natin na when you appoint someone, ang pinaka-criteria is the trust and confidence of the appointing authority over the appointee. Ipinagutos ng Department of Public Works and Highways ang agarang suspensyon sa lahat ng road reblocking activities sa buong bansa dahil yan sa mga alegasyon ng korupsyon. Ayon kay Dizon, mag-i-issue siya ng bagong department order hinggil rito na layong maging mas maliwanag at transparent para masiguro na ang mga proyekto ay may tamang basihan. Tinukoy ng kalihim ang mga proyekto sa Bukawi, Bulacan at Tugigaraw City na ginagawa umano tulad ng pagbubungkal kahit anya wala namang sira ang mga kalsada. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 4058 o ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa taong 2026. Sa second reading version ng budget, mananatili sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Alinsunod yan sa amendment ni mamamayang Liberal Representative Leila de Lima na ibasura ang karagdagang 169 million pesos na pondo na hiningi ng opisina ni VP Sara Duterte. Samantala, hindi naman nailusot ang proposed amendment ng Akbayan Party List na tanggalan ng budget ang unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriation ay standby na pondo ng gobyerno na maaari nang gamitin kung nagkaroon ng karagdagang pondo ang pamahalaan. Pero ayon sa Akbayan, ginagamit umano ito para itago ang umano'y pagwawaldas sa kaban ng bayan. That all pertinent line items under unprogrammed appropriations with a total amount of 243,222,549,000 pesos be revised to zero. Even though we are unable to accommodate the proposed amendment of the Honorable Jokno, we can assure that in the latest second reading version of the General Appropriations Bill, we have already put in place safeguards to prevent potential abuses of disbursements towards infrastructure projects from unprogrammed appropriations. And with that, Madam Speaker, the committee rejects the proposed amendment. Mag-i-issue si Ombudsman Crispin Remulla ng bagong memorandum na pahihintulutan ang access ng publiko sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang na riyan mula kay President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kontra ito sa taong 2020 memo na inilabas noon ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa pag-access ng SALN at nangailangan ng pahintulot ng may-ari bago ito ilabas. Gayunpaman, iginiit ni Remulla na dapat pa rin sumunod sa batas at privacy rules ang pagbibigay ng access sa SALN sa publiko. It's going to be policy. Inahanda lang namin yung mechanics. But baka next week baka pwede na eh. Baka we start releasing this already. May re-redact lang tayo. Siyempre may mga privacy matters na ating kailangan i-redact. The long
wait is over. Inilabas na nga ngayong Biyernes, October 10 ang ikalawang batch ng official entries para sa 51st edition ng Metro Manila Film Festival. Kabilang sa mga napili ang Bar Boys After School ni Carlo Aquino, Will Ashley, Rocco Nasino, Enzo Pineda, Kian Cipriano at Odette Can. Lusot din ang Imperfect mula sa produksyon ng Nathan Studios. Nariyan din ang Love You So Bad na pinagbibidahan ni PBB Celebrity X housemate si Bianca De Vera, Will Ashley and Dustin Yu at On Mary, starring Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Bago nito, nauna nang inanunsyo ang unang batch ng official entries gaya ng Call Me Mother, Manila's Finest, Reconnect at Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Congratulations and good luck! Susunod, 3 suspect arestado sa entrapment operation laban sa bentahan ng hot cars. At sa ibayong balita, Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado wagi ng Nobel Peace Prize ngayong taon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng PNP Highway Patrol Group ang 3 suspect na nagbebenta online ng mga hot car o yung mga sasakyang nakaalarma na sa HPG. Na-recover sa mga suspect ang 5 sasakyang new models na ibinebenta sa mura at kaduda-dudang presyo. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kuya, ba't ganun? Bakit kuya? Timbog ang mga online seller ng mga bagong modelong sasakyan sa entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group sa Pasay City nitong October 7. Target ng operasyon ang nagbebenta ng bagong Mitsubishi Mirage sa halagang 200,000 pesos. Pagkatanggap ng mark money, dito na sumugod ang mga tauhan ng HPG. Kuya, hindi naman ako Naikasa ang operasyon matapos magsumbong ang isang buyer sa HPG. Napag-alaman nga po ng PNP HPG talagang illegitimate or talagang talon sa kasa ito pong mga sasakyan po ito. Bukod sa 2 sasakyang nabawi sa entrapment operation, na-recover din mula sa mga sospek ang mga bala at isang baril na walang dokumento. Itinuro naman ng 2 sospek ang lokasyon ng iba pang sasakyan sa Mandaluyong City. Nakakuha po tayo ng 2 Mirage, isang Hyundai Stargazer at nakakuha rin po tayo ng isang Innova at isa pong Fortuner, sir. Arestado sa operasyon ng 3 sospek. Ayon sa isang sospek, biktima rin umano sila. Hindi ko din po alam na gano'n yung sasakyan na yun na pinabenta sa akin. Hindi lang po ako din. Magtiwala kasi ako. Hindi ko din alam na gano'n. Hindi ko alam na may alarma pala yung unit. Babala naman ng PNP HPG sa publiko maging maingat sa pagbili ng sasakyan online, lalo't naglipa na ang mga nag-aalok ng murang units pero mga naka-alarma at talon kasa pala. Kung sakaling ito isasanla sa kahit man sinong tao, marapat lamang na alamin nila talaga yung background or baka kasi mapunta sila sa mga gantong grupo or mga individual na may mga gantong gawain. Kung ang mga sasakyan pong binibenta sa kanila ay una, wala pong mapakitang papeles or Xerox lang na ORCR, flag down na po agad yun. Nasa kustodiya na ng PNP HPG ang mga sospek at na-inquest na rin sa mga kasong estafa, carnapping, illegal possession of firearms at cybercrime. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines para ipanawagan na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Bukod sa isyu ng flood control, hiling din ng mag-aaral na taasan ang budget ng universidad at tumugon ang pamahalaan sa iba pang pangunahing isyu sa bayan. Nakalerto naman ang Philippine National Police para sa kilos protesta para maiwasan ang anumang kaguluhan tulad ng nangyari sa riot sa Maynila noong September 21. Sinabi naman ng pambansang pulisya na wala silang nakikitang malaking banta sa seguridad. Sa gitna yan ng kaliwat ng mga protesta kontra korupsyon. Tututulan ng Senado ang habeas corpus petition sa Pasay Regional Trial Court ng kontratistang sina Curly at Sara Diskaya.
Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, mananatili sa kustodiya ng Senado ang mag-asawang Diskaya na nila'y maituturing na blessing in disguise pa nga para sa mga investigador ng flood control scandal. Ipinunto rin ni Soto na may kasunduan na sila noon kay dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa Senado mananatili ang mga idineklarang under contempt. Blessing in disguise na contempt namin sila. Sapagkat pag kailangan sila ng DOJ at kailangan sila ng ICI, madaling imbitahin galing dito. Hindi kailangan hanapin, hindi kailangan, walang makakapagtago. Tinututukan ngayon ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla ang paghahain ng mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, target nila na maisampa ang mga kaso sa Sandigan Bayan pagsapit ng Nobyembre. Gayunpaman, iginiit ng ombudsman na ipafile nila agad ang mga ito sakaling malaman na hinog na ang mga kaso kabilang ang mga ebidensya. Idinidiin naman ng bagong ombudsman na mahalagang ma-file ang kaso sa lalong madaling panahon para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control anomalies. By November, marami na tayo ma-file by that time. By November. Pero tignan natin, baka may hinog na, pa-file namin agad. We will tell you. Pinabulaanan ng Independent Commission on Infrastructure ang viral post online na umano'y nagwala si ex-DPWH Chief Mark Villar sa pagpunta nito sa komisyon. Ayon sa ICI, fake news ang kumakalat sa social media ukol sa pagdalo sa pagdinig ni Villar na iniimbestigahan sa umano'y anomalya sa ahensyang dati niyang pinamunuan. Samantala, 8 abogado ng Public Attorney's Office ang inassign ng PAO para tumulong sa transition period ng ICI. Inaasahang sa susunod na 6 na buwan ay tuwing Lunes lang papasok sa PAO ang mga naturang abogado habang Martes hanggang Biyernes naman ang kanilang trabaho sa ICI. Wagi ng Nobel Peace Prize ngayong taon si Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado. Kinilala ng Norwegian Nobel Peace Panel ang tinaguriang Iron Lady ng Venezuela dahil sa kanyang pambihirang tapang na tumindig laban sa authoritarian regime sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay. Pinamunuan rin ni Machado ang mapayapang mga protesta sa kanilang bansa para sa paglipat ng kanilang pamahalaan mula sa diktadorya patungo sa demokrasya. Samantala, muli namang nabigo si US President Donald Trump na makuha ang prestigyosong parangal sa kabila ng kanyang hayagang kampanyang maiuwi ito. Hindi nalihim sa publiko na noon pa gusto ni Trump na mapabilang sa listahan ng American presidents na nabigyan ng Nobel Prize. Pero mas maigting ang ingay ukol rito nitong mga nakaraang buwan, lalo't malaki ang naging papel ni Trump at ng Amerika sa pagsusulong ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas para wakasan na ang gyera sa Gaza. Heritage meets fashion meets palaro. Tampok sa katatapos lang na TernoCon 2025 palaro, ang fusion ng sportswear at kasuotang Filipino with a twist. Isa-isang rumampa sa buong FIFA-certified MOA Sky football pitch ang mga modelong suot ang mga athletic-inspired terno designs na pinartneran pa ng tradisyonal na Pinoy at playfulness. Simbolo anya ng kanilang pagrampa sa football pitch ang kakayahan ng talento at pagkamalikhain ng mga Pilipino na mangibabaw sa anumang lugar at pagkakataon. Tampok sa TernoCon ang mga obra nina Joan Bitagpol, Renz Reyes, Green Ali Magtibay, Hana Adrias, Car Jan Cruz at Len Cabibi. Sumentro sa temang palaro ang TernoCon ngayong taon na sumasalamin sa malikhaing pagpapahayag, cultural pride at selebrasyon ng kulturang Pinoy. May pagkakataon din ng publiko na makita up close ang mga obra sa exhibit po yan sa main atrium ng mall hanggang October 20. The vision is really to make it younger and more wearable. We're all about inclusivity. We're all about, promoting our heritage, our culture. Sa aming pagbabalik sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Emma Tiglao. Puspusan ng paghahanda para sa coronation night ng Miss Grand International.
Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mukhang corona na lang ang kulang. Puspusan na nga ang paghahanda ni Miss Grand Philippines 2025 Emma Mary Tiglao para sa nalalapit na Coronation Night matapos ang pasabog na performance sa swimsuit competition ng naturang pageant nitong Huwebes. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Back-to-back victory is coming! Palaban ang pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International 2025 na si Emma Tiglao matapos ang sunod-sunod na surprises sa kanyang mga daily galawan bago ang naturang Grand Coronation Night sa Bangkok. Slaying the runway with elegance agad ang atake ni Emma on stage. Miss Grand Philippines! Hindi rin nagpakabog ang beauty queen sa pasarela sa swimsuit competition, wearing the red and blue bikini. Trending agad si Emma dahil sa mala grand twist at indayog ng kanyang balakang sa pagrampa. Bukod dyan, nasubukan din si Emma sa Q&A sa closed-door interview ngayong Biyernes, October 10. Sa tanong kung bakit siya ang karapat-dapat piliing Miss Grand International, you should pick me because I have the heart to serve. I really work hard because at the early age of 13, I started working to help my family and to finish my studies. And I have an action. I help the PDLs, the persons deprived of liberty or the prisoners who also are part of my grand journey. Magaganap ang live coronation ng Miss Grand International 2025 sa October 18 sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Bring home the crown, Emma! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa mamamahayag na si David Gran. Ang sabi niya, ang pagkakaroon ng malinaw na isip sa sarili at tapang ng loob sa gitna ng peligro ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa isang hukbo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!